Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Surfmatic, specially designed for your washing machine. At ng Sunsilk. Nakita nyo naman ang gaganda ng costumes ng aking mga guests. Lahat po tayo dumaan sa pagkabata at sa mga pagbabago bilang teenagers. Pero pag naging magulang na tayo, marami pa rin bagay na di natin maintindihan tungkol sa ating mga anak. Isa na po dyan ang mga trip o yung bang gusto nilang gawin. Yung ba, huwag mong pakikialaman ng trip ko. Parang ganyan, di ba? At bilang ina, gusto ko pong malaman at maintindihan kung bakit po may kakaibang trip ang ilang kabataan ngayon. Napaka-unique. Ano nga ba po ang pinagkaiba ng uso sa atin noon sa trip nila ngayon? Pakikinggan natin ang mga kapatid nating kabataan at ang kanilang mga tunay na kwento. Hopefully, matulay natin ang tinatawag nating generation gap. Ako po si Sharon, kasama mo kapatid. Cosplay or costume play, yan ay kinahihiligan po yan ngayon ng mga kabataang nagsasama-sama para magdamit na para pong mga cartoon characters. Nagsimula yata ito sa Japan, di ba? Okay. Naalala ko na lang sa Japan, Hello Kitty. Okay. Nagpapagandahan po ng costumes at nagtatagisan ng talent. Tingnan nga natin kung anong meron sa pagko-cosplay, kaya sikat na sikat pa rin sa napakaraming kabataang Pinoy ito. Panoorin po natin. Ako ay si Jerry John Borbe, 25 years old na. Ang kino-cosplay ko ngayon, si Cororo Lucifer ng Hunter x Hunter. Against sila kasi may pamilya na ako. Tapos, bakit daw nagko-cosplay ako, pambata to. Hobby ko to, hindi naman nila mapipigilan ko na yung gusto ko. Choice ko naman daw to, kung saan ako masaya, edi go. Gusto ko maintindihan nila na itong ginagawa namin pagko-cosplay, hindi to masama. Hindi to nakakasira ng buhay. Minsan, ganun yung nakikita namin parang iba kami. Parang pag magkakasama kami tapos may ibang grupo, naririnig namin minsan, ay, mga ano yan, mga nerd yan, mga geek, mga otaku, huwag niyo samahan yan. Noong una, siyempre parang medyo nagagalit ka, di ba? Hindi naman bigla, kumbaga hindi inaasahan yung mga gano'n na dapat nag-aaral muna or nag-work. Yung lola, sumuporta, kasi nagtatahi yun before namatay. Sabi niya siya daw bahala. Sabi ko, magastos yan. Sa isang damit niya kasi usually yung lola niya tumatahi ng almost 3,000 Tapos sa Divisoria siya nanginili. Noong una, si mama lang gumagastos, pero nung hindi niya na kinakaya, siyempre, part na ako noon. Nag-usap kami kung susuportahan namin yung anak namin o hindi. Ang inisip namin, may family siya. Kumbaga, hindi yan yung magiging bread and butter. Nag-start sila parang nagdadamit lang, pinapakita ng nila yung sarili nila. Nung may nag-i-sponsor na yun, syempre kahit paano. Gusto mo na lang ding magtagumpay kasi yung choice niya eh. Kung saan sila syempre mag-explore. Basta kaya. At kasama ko po ngayon si
Jerry Borbe, isang cosplayer mula sa grupong Animatix. Hello po. Ayan, hello Jerry, welcome to the show. Hello po, Ma'am Sharon. Ayun naman, ang sabi mo kanina sa VTR, gustong-gusto ko, itong ginagawa ninyo, although it's very different, na ako, first time ko talaga to come across, you guys, Apo. people like you. Pero sabi mo, hindi nga ito nakakasira ng buhay. Hindi po masama itong ginagawa namin. Hobby po namin to na nagpapasaya sa amin at I know nagpapasaya din sa ibang tao. Ang gumagawa daw ng costumes mo noon, lola mo. Yes po. Lahat po ng costumes ko, lola ko nagtahi. Ilan costumes kaya meron ka? Ngayon po nasa 36 na. 36 na. Iba-iba siya. Iba-iba po. Gaano kalaki, Jerry, ang cosplay community dito sa Pilipinas? Para sa akin po malaki. Nagko-convention na kayo kaka, di ba? Nagko-convention po sa SMX, sa Mega Mall, SM North. Libo-libo na kayo. Libo-libo po. So they come from all over the Philippines. Yeah, meron pa nga galing Cebu, iba't ibang lugar. So meron kayo parang Facebook page, Meron kaya po. nag-updatean kayo. Tropahan namin, imbis na inom, cosplay. Galing. Cosplay ang Tapos namin. may action din yan. Yes, may mga skit, may mga catwalk, may mga rampa. Ang galing! Masaya po. Masaya mag-cosplay. Masaya. May mga skit daw. So talagang ginagaya nyo. Nakakatuwa siguro manood minsan yan. Makanood nga. Nood po kayo. Eto, pagka daw ganito, isip bata daw. Totoo ba Hindi yun? po. Kasi hindi lang naman kami ang mga nagko-cosplay, may mga matatanda rin. Oo. Kasi hindi naman porket nagko-cosplay ka, isip bata ka na. Sabi mo you're 25, di ba? Yes, I'm 25 years old. Hanggang anong age mo gustong mag-cosplay? Hanggat gusto ko po. Until it makes you happy. Yes. Oo. Saka yung anak mo, ayun, nakita ko siya. Cute-cute niya. Parang little Eskimo. Na rabbit. Ayun. Na nag-uumpisa na siya. How old is he? 5. Ayan, biro mo. Si Jerry po ay nagtatrabaho bilang account executive sa isang insurance company. So may trabaho si Jerry. Opo. Tapos ang pinag-iipunan mo, Costume, minsan. costume. Tapos- So, yung kumbaga lahat ng pwede mong itustos sa pamilya mo, pamilya muna, tapos costume. Costume. But, balita ko, kumikita ka rin daw dito. Opo. Nagpaparent po ng costume. Nagpaparent ka. Okay, so Nagpapagawa pwedeng ng umumpa costume. sa'yo ng Pwede costume. po. Sa mga parties, sa mga kiddie parties. Oo. Sa mga company outing, pwede rin. Pwede kami rentahan. Tapos mag-perform kami ron. So napapagkitaan mo rin? Papagkakitaan mo? Opo. Anong hindi naintindihan ng mga mas matanda tungkol sa pagmamahal nyo sa cosplay? At anong masasabi nyo sa mga yung nagtatawa sa inyo at nahihinayang sa panahon na inuukol nyo sa pagko-costume? Uno-una po, siguro kasi yung mga matandaan, hindi naman po sa nag-ano ko. Pero hindi kasi nila nakalakayan to. Kasi katulad lola ko dati, hindi po, lola ko walang idea sa ganyan. Kaya po siya naintindigan yan kasi sinama ko siya sa convention. Pero wala pa akong cosplay noon. Natuwa siya? Yes, natuwa siya. Kasi nakita niya yung mga tao, tawa ng tawa, walang lungkot, walang iyakan. Puro nakangiti lang. Nainganyo siya ngayon Gaano siya. kasaya yung samahan ninyo? Masayang-masaya po. Grabe. Yeah, masaya-masaya. Abot tenga ang ngiti. Alam mo, actually ako, when they presented this episode to me, quite frankly, sabi ko, maiintindihan ko ba to? Masasakyan ko ba to? Ngayon, I'm so into it. I'm so excited kasi ang dami kong, hindi, it's fun di ba? I think we all are children inside us. Tapos, Yes. di ba, yung iba lang, they express it in a different way, in a more obvious way. Thank you, Jerry, at sa mga cosplayers ng Animatix. Nasaan yung Animatix? Itong grupong to. Thank you, Animatix! Thank you, Jerry. Thank you, Maki. Thank you to all of you. Tapos, sila po ang napabuklod ng kanilang trip na gawin. At Yes. nakabuo po ng napakagandang samahan. Sa panahon po ngayon, ngayon pa namang napakahirap ng buhay. Mahalaga rin naman pong alam natin ang pinapasok ng barkadahan Tama. ng ating mga anak. Kasi baka sa maling bisyo na napupunta yung pinagkakakitaan, mabuti rin alam nating nagkakatuwaan lang at pinagkakakitaan pa pala. Sa amin pong pagbabalik, alamin naman natin kung bakit may ilang kabataan na ang forma para namang galit sa mundo. Susunod na po yan dito sa Sharon, kasama mo kapatid. Naku, invite nyo tong mga to para sumaya. Thank you, guys! Thank you! Tingin mo ba sa sarili mo, Sarah, rebelde, when they say that? Ina-accept mo ba yun? Do you agree with that? Sa